Trending na naman ngayon sa Vice Ganda. Kasi itong si Johaira, nabugahan niya ng tubig sa mukha. Tapos natanong niya pa na bakit nagputik ka. Siyempre alam naman natin na ang kulay niya sobra sa kulay ng Pinoy. So yung ibang manonood hindi po natuwa sa ginawa ni Vice Ganda. Insensitive daw, offensive ang ginawa nito kay Johaira. Para makita niyo yung buong pangyayari, panoorin natin. Maraming salamat. Kasi parang ang dami kong pinagdaanan. Uhaw na uhaw ako. Eto na, iinumin ko ng tubig. Siyempre yun siya. Anong ginagawa niya? Mga muchacha! Nasaan niyo? Ano ginagawa niyo sa kanya? Nakakagulat naman naman pangyayari dito. Ang sabi Ano nangyari sa'yo? Bakit nagputik ka? Nakakagulat ka. Nagulat ako dun sa... Yun na nga po, naging controversial na naman ang eksena dahil si Vice Ganda ay kilalang public figure na laging nasa spotlight. Kahit scripted o parte ng comedy, may mga manonood talaga na mabilis mag-react kapag may elementong mukhang offensive o insensitive. Sa TV, lalo na sa live shows, hindi lahat ng biro ay tatanggapin ng mga audience sa parehong paraan. Ang iba ay tatawa pero ang iba ay makakakita ng dahilan para batikusin. Bakit binatikos? Siyempre sa public sensitivity. May mga manonood na hindi sanay sa ganitong klaseng slapstick humor. Kaya kahit scripted, nagmumukhang disrespectful. Celebrity accountability. Dahil mataas ang visibility ni Vice, mas mahigpit ang scrutiny. Ang maliit na eksena ay pwedeng palakihin at gawing issue. Siyempre may social media amplification. Ang mga meme at clips ay kumakalat online. Kaya mas lumalaki ang diskusyon at mas dumadami ang bashers. Clarity intent naman. Kung scripted naman ang eksena, mas mabuting ipaliwanag na ito ay parte ng comedy routine para hindi magmukhang spontaneous disrespect or unplanned disrespect. Knowledge, audience, diversity. Hindi kasi lahat ng tao ay may parehong humor. Ang simpleng pagbanggit na iba-iba ang taste ng tao ay nakakatulong para ma-diffuse ang tensyon, diba? Para sa obserbasyon naman ng karamihan, nagpaka-professional pa rin naman si Vice Ganda. Kumbaga nagawa niya ang sa halip na makipagsagutan sa bashers, minabuti niya ang panatili ng respeto. Naipakita niya naman daw, kaya niyang mag-handle ng criticism ng mahinahon. Meron din siyang balance comedy and sensitivity. Nag-apologize nga si Vice Ganda. Sabi niya naman na mag-a-adjust naman sila ng joke. Actually, they will try. Depende siguro sa context, lalo na kung live at maraming audience. Ito na nga po, Vice Ganda humingi ng paumanhin sa madlang people matapos ma-call out ilang jokes sa It's Showtime at Meme Remark. Segment nila yan. Siyempre may basher. Sabi nila, Vice Ganda, kanal joke. Bugahan ba naman ng tubig mula sa bibig ang isang babae na may dark color? Even national TV. May di pa din. Kasi si Vice ang gumawa. General, kung tutuusin, hindi naman maiiwasan ng bashing sa isang comedian na laging nasa spotlight. Pinakamainam maipakita na kaya niyang tumanggap ng feedback. Pero hindi rin niya kailangang iwanan ang kanyang comedic style. Ito na nga po yung susi, ang balance at context. Ayon pa rin natin yung caption ni Lex Pams. Advocate ng gender equality, calling out politicians. Ito yung mga ginagawa ni Meme Vice Ganda. Pagdating sa problematic joke, baba daw. Hindi pwedeng selective ang accountability. Kung kino-call out natin ang mga public officials kapag may maling ginagawa, dapat ganun din ang standard natin sa celebrities at influencers. Progressive views on one issue don't automatically erase harmful behavior on another. Rape jokes are not comedy. Racist jokes are not comedy. Body shaming is not comedy. Humiliation disguised as humor is still harmful. Di porket maraming natatawa, ibig sabihin, tama na. You can advocate for equality and still be called out. When your jokes reinforce stereotypes or target someone's race, appearance, or dignity, the two can exist at the same time. Point din naman talaga si ate. Finally, sabi niya, accountability isn't cancelled out by popularity. Being right on politics doesn't give anyone a lifetime pass to be wrong everywhere else. Kung gusto nating umunlad ang public discourse, dapat pare-pareho ang standards natin kahit sino pa ang involved.
May point din naman talaga. Actually, natandaan ko nga yung ginawa ni Bossing kay Aling Maliit. Nood nyo ba to? Yan. Kakagulat din, di ba? I think nakondena din po siya. Anyway, yun na lang, hindi naman na siya sobrang lumaki. Naniniwala din naman ako na panindigan din po ito ni Mime paghingi niya ng sorry